Maayong gabi sa atong tanan mga kaigsuonan. Welcome sa ato ang daily dose of God's Word. Though there are nights nga wala ta madayon, but praise and thank the Lord nga kita niya nagkauban karon alang sa another night nga magtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. Mga igsoon, akong gihangyo ang tanan to please open your Bibles with me in the book of Job. Itong mga Biblia sa book of Job mga kaigsuonan, chapter 42. Last chapter of the book of Job, chapter 42 mga kaigsuonan, atong basahon ang first 10 verses. Job chapter 42, first 10 verses mga kaigsuonan. Nagingon ang pulong sa Ginoo. The Bible says, Job chapter 42, Then Job answered the Lord and said, I know that thou canst do everything, and that no thought can be withholden from thee. Who is he that hideth counsel without knowledge? Therefore have I uttered that I understood not, things too wonderful for me, which I knew not. Hear, I beseech thee, and I will speak. I will demand of thee, and declare thou unto me. I have heard of thee by the hearing of the ear, but now mine eye seeth thee. Wherefore I abhor myself, and repent in dust and ashes. It was so that after the Lord had spoken these words unto Job, the Lord said to Eliphaz the Temanite, My wrath is kindled against thee, and against thy two friends, for ye have not spoken of me the thing that is right, as my servant Job hath. Therefore take unto you now 7 bullocks and 7 rams, and go to my servant Job, and offer up for yourselves a burnt offering, and my servant Job shall pray for you, for him will I accept, lest I deal with you after your folly, in that ye have not spoken of me the thing which is right, like my servant Job. So Eliphaz the Temanite, and Bildad the Shuhite, and Zophar the Naamanite went and did according as the Lord commanded them. The Lord also accepted Job. And the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also the Lord gave Job twice as much as he had before. Magampo ta. Amahan nga langit nun. Thank you Lord sa kaygayunan nga imong gihatag kanamo tonight, that you have given us the opportunity to open again your book, your holy book, and makatuon mi sa imong pulong amahan. Thank you Lord kay wa gid ka nagfail Ginoo sa paghatag kanamo og pagpangga, pagmahal og pag-amuma Ginoo. And tinuod man Ginoong Dios, there are sufferings nga troubles nga among magian sa among mga kinabuhi as we go on sa pagsunod sa imuha amahan. Upon Lord, you are always faithful, giving us the strength to continue and to withstand all those things nga niabot sa among mga kinabuhi. We ask you Lord to continue to bring strength sa among mga kinabuhi, magbarug mi, maglahutay mi, para kami mas makabuhat Ginoo og mga butang nga makapahimaya kanimo. Thank you for the way you will answer sa mga paghangyo. Sa ngalan ni Jesus, gipangayo na mong tanan. Amen. Amen. Again, maayong gabi itong tanan mga kaigsuonan. Welcome sa tuang daily dose of God's Word. So pasensya kayo, we will have no opening songs and closing songs karon. Kay mao pag-abot namo gikan sa soul winning night together with the young people of the church. And we praise and thank the Lord nga there are several people nga bisan pagperting ulan na nagpasilong mi dito sa among gipasilungan, nakasangyaw gihapon mi sa pulong sa Ginoo. And nagmadaugon gihapon mga kaigsuonan, ulan man or maayong panahon, nagpadayon gihapon ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo ngadto sa mga nangawala. So the title of our Bible study tonight is A Purpose in Suffering. That's the title, A Purpose in Suffering. Mga kaigsuonan, atong makit-an nga sa atong mga pag-anto sa kalibutan, there is always a purpose. Siguro number 1 gyud nga moabot tong unahuna when we talk about suffering is Job. Kasi Job mga kaigsuonan, nakaagi siya og hilabihan kadaghan nga mga kasakit ug mga pag-anto sa iyahang kinabuhi nga dili ma-explain ngano. You see, nato makita nga si Job, ang iyang tanang kabtangan nawala. Ang iyahang mga anak nangamatay.
ang iyang asawa giingnan siya nga Job tungluha ang Ginoo og pagpakamatay. Ano ato nakita na napuno og mga hubag-hubag ang tibok lawas ni Job, napuno siya og sakit. And grabe ang pag-antos, apil ang iyang mga higala, gibiay-biay siya. So grabe ang iyang pag-antos mga kaigsuunan, and until the end of sa book of Job mga kaigsuunan, wala gyud nakabalo si Job nganong hitabo to sa iya. You see? And throughout the book of Job, he keep on asking God why. Nganong imo ning gibuhat sa ako, Ginoo? Why did you do this to me? And he question sometimes the love of God sa iyang ginabuhi. Question, nganong gibuhat nimo ni Ginoo? He question the will of God. Now, sa atong teksto, nanadiri ang pinaka-climax sa storya mga kaigsunan, kinatapos na. Dili na matapos ang pag-antos ni Job. Ato makitaan mga kaigsunan, chapter 40 and chapter 41 na ay conversation. Actually, gikan pa gyud sa chapter 39 mga kaigsuunan, na ay chapter 38 to chapter 41, conversation ni Job og sa Dios. Okay? Kay sa sige istorya ni Job mga kaigsuunan og ang iyang mga higala, nibati na ang Ginoo. Nakikistorya ang Ginoo kang Job o gipakita sa Ginoo kung unsa siya kagamhanan. Matingala ka, bitaw hunaw-hunaw nimo ang giingon sa Ginoo kang Job, makaana ko sa akong ugulingon ba? Unsa kanog mao ba ni akong istorya sa mga tao nga naay kasakit, naay trouble murag. Para sa ako murag paminaw na ako murag lisod kay istorya. Nga mao ni akong itambag sa ilaha, katong giingon sa Ginoo, makaanag ka man kaigsunan nga the wisdom of God is greater. Sometimes para sa ato ang murag mali, pero mao di ay ang solusyon. You see? Now kabalo ka unsa ang gisulti sa Dios kang Job? Ingon pa ni Job, Job, kita ba ka sa Leviathan? Katong ako ang katong mananap nga gitawag og Leviathan nga bangkaw nimo, katawaan lang ang mga bangkaw. You see? Nga maglangoy-langoy sa kadagatan, something like that. Kita ba ka sa Behemoth, Job? Ana ang Ginoo? Kita ka sa Behemoth, Job, nga ang usa ka animal diri sa kalibutan? You see? So those are things nga giingon ang Ginoo. Giingon niya nga unsa tong Leviathan, unsa tong Behemoth nga mga mananap nga mga grabe kadagko nga mga mananap nga gibuhat sa Ginoo. Makaya ba nimo control sila, Job? Makaya ba nimo tame sila? So those are the things nga giingon sa Ginoo kang Job. And ato makita mga kaigsuonan nga it is something nga murag makaingon ka nga murag lisod man isulti sa tao nga nagantos. Pero kabalo ka, ang reaction ni Job mga kaigsuonan was very very wonderful. Tanaw nimo tong text verse 1. Then Job answered the Lord, and tubag si Job sa mga giingon sa Ginoo. I know that thou canst do everything, and that no thought can be withholden from thee. Kaya ato ding makita mga kaigsuonan nga ang gipang-ingon day sa Ginoo about the Leviathan, about the Behemoth, about God's power, about God's glory, ginapasabot sa Ginoo kang Job, nga Job, gamahanan kay ko. Ako ang imong Dios nga gamahanan. You see? Katong mga butang nga imposible para sa imuha, possible kay sa ako. Muna nakaingon si Job mga kaigsuonan nga Ginoo, kabalo ko Ginoo nga nakabalo ka tanan. You are very very wise. Og walay hunahuna nga pwede itago sa imuha Ginoo. So mala pa ni Job. And verse 3, who is he that hideth counsel without knowledge? Therefore have I uttered that I understood not, things too wonderful for me which I knew not. Na-realize ni Job mga kaigsuonan ang iyang kagamay. Na-realize ni Job ang iyang foolishness. Na-realize ni Job mga kaigsuonan nga dili pa niya masabtan og matungkad ang tanan, og dunay Dios nga iyang gialagaran nga makatungkad og makasabot sa tanang mga butang sa kalibutan. Muna nga niya na si Job mga kaigsuonan sa verse 6, wherefore I abhor myself and repent in dust and ashes. Naghinulsol ko Ginoo. Kay ngano man, because of the conversation of Job and God, gipasabot sa Ginoo kang Job unsa siya kagamhanan, unsa siya ka powerful, unsa nga kabalo sa sanan, unsa nga siya ang nag-create sa tibuok kalibutan, unsa nga posible sa iya ang mga past, mga imposible sa tuwa. So it's a great reminder mga kaigsunan, pananglitan karon na kay pagsulay, na kay problema no, na kay mga kabugaton sa imong kinabuhi, kasakit ba karon, igsuon, hinumdumi ang gahom sa Ginoo. Hinumdumi ang glory sa Ginoo. Hinumdumi nga ang Ginoo ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Hinumdumi nga nag-alagad ka sa gamhanan nga Dios, manggialamon nga Dios, dili masayop nga Dios igsuon. Remember that. And you would realize sama kang Job nga Ginoo,
daghan dag butang nga wala na ako nasabtan. Kani akong pag-antos wa ako sabot nga ni nani purpose. So I will just keep on trusting you, Lord. So mga kaigsunan, in the time of trouble, in the times nga di ta kasabot sa atong sitwasyon, in the times nga wa ta kabalo kung unsa tong buhaton, just remember that you are serving the great God, serving a wise God, serving the all-powerful God. Ug di siya masayop. Inato makita mga kaigsunan, makaingon ka sa imong kaugalingon, I am in the right track. I am serving this God. Ug di ko niya pasagdan. Ug atong nakita mga kaigsunan, mo nang na-realize ni Job, mo nang nakaana si Job nga kani ako mga pag-antos okay ra ni. Nganuman kabalo ang Ginoo ani. You see? Now, mo na karon after those things nga naka-realize na si Job, sa diha nga nabati na ni Job nga sayop day ang iyang mga pagtinguha nga wa siya kasabot sa Ginoo. Karon gikasabaan sa Dios ang mga magdatambag ni Job. You see? Ang tanaw nimo ang verse 7, look at this atong text. And it was so that after the Lord had spoken these words unto Job, the Lord said to Eliphaz the Temanite, my wrath is kindled against thee and against thy two friends, for ye have not spoken of me the things that are right, that is right, as my servant Job. So ko ang Ginoo atong yang tulo ka buk amigo mga kaigsunan ni Job, kato silang Eliphaz, silang gitawag mga kaigsunan nga katong yang tulo ka amigo. Ito Eliphaz, Bildad og si what do you call the name of the other one? So Eliphaz, Bildad og si Elihu ba to? So ato makita mga kaigsunan, those three friends mga dili mao ang ilang giingon sa Ginoo. Let us try to look at kung unsa man to mga butanga nga ilang giingon kang Job. Open your Bibles please in Job chapter 4 verse 7. Tanawon, let us try to look at some examples. Unsa ang ilang giingon kang gitawag Job mga kaigsuonan ngano nga nasuko kaayo ang Ginoo sa ilahang gisulti kang Job. Job chapter 4 sa verse 7, the Bible says, ingon pa ni Eliphaz kang Job, remember, I pray thee, whoever perished being innocent, or where were the righteous cut off? So ang argumento karon ni Eliphaz mga kaigsuonan, Job, pakitai daw ko kung asa man nag-antos ang mga inosente. Aman ang mga matarong nga gi-cut off, di ba? Ang mga matarong maayo man ang ilang ginabuhi mo na iyang gitawag argumento, meaning he is saying na Job, guilty ka. Job, maghasala kang mauna nga nag-antos ka. Mauna ang ilang ginaingon ng Job. Look at this, chapter 8 verse 4 mga kaigsuonan. Chapter 8 verse 4, ingon pang pulong sa Ginoo, if thy children have sinned against him, and he have cast them away for their transgression. So ato makit ang giingon mga kaigsuonan ni Bildad, Job, nangamatay ang imong anak, kabalo kang kay mga maghasala pud sila. So sakit kito kang Job. You see, mura to gitigbas ang kasing-kasing ni Job mga kaigsuonan nga giingon sa iyang mga friends nga nangamatay ang iyang mga anak tungod kay maghasala sila. You see? And I remember now the other name, si Zophar. Si Zophar, si Bildad, o si Eliphaz mga kaigsuonan. Ang ilang basic argument again kang Job, na Job, nag-antos ka karon, nagsakit ka, kay nakasala ka. Kabalo ka no? Usahay bitaw, mao biya na ang ingon sa mga katawhan, sa mga nangalagad sa Ginoo. Di ba? Murag sakit pa malandungon ba? Nga ang mga katawhan bitaw karon, mura nagkatong mga terrible nga mga magtambag ni Job. Pananglitan karon, ang tao nagsakit. Pastor, nagsakit ko pastor. Ang pastor mutubag dayon nga, unsa man imong sala ang nabuhat sa Ginoo ngano nagsakit man ka. Lain na no? Di ba? Pananglitan karon, nakahimo ka kanang gitawag nga naa kay pag-antos. Uy, basig naa kay nabuhat nga mali sa Ginoo. Pangay nagpasaylo para maulian ka. Sometimes inaana ang prinsipyo sa mga tao sa panahon karon, in which nga mao ang prinsipyo sa mga amigo ni Job. Nag-anto si Job tungod kay naa say sala. No ato makita mga kaigsuonan, there are certainly nga suffering because of sins. Pero mga kaigsuonan, it's not always. Dili always inana. And if you would always interpret things sa imong kinabuhi because of that, you are telling things nga dili mao sumala sa Ginoo. Mura kag katong mga terrible nga mga miserable nga mga magtatambag ni Job mga kaigsuonan. You see, tanawa ka niya ang New Testament. Unsa man ang giingon sa pulong sa Ginoo. In Luke chapter 13, open your Bibles there please. Luke chapter 13 mga kaigsuonan.
Naay nangutana sa Ginoo ba? Ingon pa, katuwid taong naay mga nangamatay sa panahon ni Jesus Christ. Nya ang pangutana nila, tanawon nimo ang verse 2. Luke chapter 13 verse 2, tanawa ang giingon ni Ginoong Hesus. And Jesus answering said unto them, suppose ye that these Galileans were sinners above all the Galileans because they suffered such things? Nagtuo ba mo nga kani nga mga Galileanhon, kay kani mga Galileans mga kaigsunan, nga gipangpatay ni Pilate o gisagol ni Pilate ang ilang dugo sa offering nila? No, grabe kasuko ni Pilate sa ilaha because of certain reason at this time. Now ato makitaan ang ingon ni Jesus Christ, suppose ye that these Galileans were sinners above all Galileans because they suffered such things? Nagkanto sila, nagtuo mo nga mas dagko isag sala. Ang tubag ni Ginoong Hesus verse 3, I tell you nay, dili, but except ye repent, ye shall all likewise perish. Verse 4, or those 18 upon whom the tower of Siloam fell, and slew them, think ye that they were sinners above all men that dwelt in Jerusalem? I tell you nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish. So ato makita mga kaigsunan, no, nga wala nagpasabot nga katong mga tao nga nangaligsan, mga tao nga gipangbagyuhan, mga tao nga mga nagantos, mas grabig sala labaw nato. Ang giingon ni Ginoong Hesus mga kaigsunan, except ye repent, you will also perish. So, atubangan sa Ginoo mga kaigsunan, kitang tanan nang ginahanglan og repentance, kay kitang tanan mga magkasala. You see? And the wonder nga imuhang dapat hunahunahon karon, pasalamat kas Ginoo kay wa pa ka nagantos. You see, we must be very, very thankful because we are not yet suffering, because we deserve suffering. Everybody nga ibabaw, tao nga ibabaw sa kalibutan deserve suffering because we are all sinners. And we must praise and thank the Lord because we are not yet suffering just like them. Now, ngano man nga nay pag-antos, ngano man nga nay mga kasakit, gitubag yapon ni Ginoong Hesus. John chapter 9, open your Bibles there. John chapter 9. Tanawa ang giingon sa pulong sa Ginoo, nay nangutana kang Ginoong Hesus. The Bible says verse 1, and Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth. And his masters and his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man or his parents, what he was that he was born blind? Kinsa may nakasala Ginoo? Kani ba siya o iyang mga ginikanan nganong man nga gianak sa nga buta? Ang tubag ni Ginoong Hesus verse 3. Jesus answered, neither hath this man sinned, nor his parents, but that the works of God should be made manifest in him. So ato makitaan mga kaigsunan that the things that are happening sa atong mga kinabuhi, ingon pa ni Ginoong Hesus that the glory of God must be manifest. Mga padayag pinaagi sa atong mga kinabuhi. Na ato makita mga kaigsunan, there is purpose in suffering. Di ba? Usahay mo ana ka nga Ginoo, di ba love man ko nimo Ginoo? Kung tinuod ka nga maayo Ginoo, kung tinuod nga love gyud ko nimo Ginoo, ngano man nagitugot nimo nga nagantos ko, sometimes you will ask this question. Now, mangutana ko sa imo ha. Di ba love man sa Ginoo si Jesus Christ? Di ba love man kay sa amahan ang iyang bugtong ipakatao nga anak? But God allowed Jesus Christ to suffer. You see? So mga kaigsuunan, it doesn't mean that God love you, you will not suffer. And the Bible says in Romans chapter 8 mga kaigsuunan nga when we suffer with Christ, we will also be glorified with Him. The more you suffer on earth, the more glory you will receive in the future. No, tanawa ang giingon sa pulong sa Ginoo. Ang giingon sa Ginoo sa kang ilaypas og yang duha ka amigo kang Zopar og kang Bildad, offer an offering para pasayloon mo sa inyong mga sala ana ang Ginoo. And ato makita mga kaigsuunan nga duol mo kang Job. Si Job may mahimo ninyong tagapamagitan. Si Job ang mag-ampo para ninyo. Di ba sometimes we are judging people. We are judging people but wata kabalo. Those people will be the people nga gamiton sa Ginoo para mag-intercede para sa tuwa. Para mag-ampo para nato. Si Eliphaz og iyang duha ka higala mga kaigsuonan, ilang gina-criticize si Job, ilang ginakatawan si Job, ilang giinas Job nga guilty ka Job. Pero pag abot sa panahon, si Job ra gyapon na nag-ampo para nila. Now there is only one problem kang Job mga kaigsuonan. Tanawon nimo ang verse 10, and the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also the Lord gave Job twice as much as he had before.
Kano saan nawala ang captivity ni Job? When he started to pray for his friends. Sa diha nga nagsugod siya nga magampo alang sa iyang mga higala. Now mga kaigsuunan, kabalo ka unsa atong problema kasagaraan? Pag naay tawo manghilabot na to. Pag naay tawo nga kanawit taong moingon sa tuwa nga og mga butang nga dili maayo, usahay parehatang Job. Atong ginabuhat mutubag ta. Atong ginabuhat mulibak tag balik. Atong ginabuhat mga kaigsuunan, atong dipinsaan tong kaugalingon, ato silang pangdebatihon. And mga kaigsuunan, stop arguing with them. Stop trying to fight against those people who are trying to destroy you. But instead, pray for them. Iampo sila sa Ginoo. Tanaw si Job mga kaigsuunan. Katong sige sag tubag ato iyang mga amigo. Katong sige siya og pakiglali sa ilaha. Explain niya iyang kaugalingon nga dili, uy, mao ni ang tinuod, mao ni akong gibuhat, wala ako'y gibuhat nga dautan. Gi-explain ni Job iyang kaugalingon sa ilaha. Nabay nahitabo ang Job nga maayo, wala. Nothing. Nahimo na noon nga stepping stone to nga makasulti og mga butang nga dili maayo ang iyang mga higala batok sa Ginoo. Because Job argued with them. You see? So atong makita mga kaigsuonan, sometimes we keep on arguing with people, especially those people who are criticizing us. Stop it na. Kaya nga naman, wala na mahitabo. Dili na makatabang sa imuha, di po na makatabang sa ilaha. Instead, start kneeling down before God and ampo sa Ginoo. Ginoo, I pray for them. O kabalo ka, ayha pa nawala ang kasakit ni Job. Ayha pa nawala ang iyang pag-antos when he started praying for his friends. Katong mga higala nga nagtambag sa dili maayo, katong mga higala nga nagbiay-biay sa yaha, katong mga higala mga kaigsuonan nga nag-cause og kasakit sa inon ka giingnan siya nga nangamatay ay mong anak kay mga magkasala sila. Sakit kito kang Job. Gi-explain ni Job yang kaugalingon. Nakiglali si Job pero way nahitabo. But when he started praying for them, ay panawala yang kasakit. And ang giingon pa gyud sa Bible, God multiplied 2 times 2 sa Ginoo ang iyahang mga nawala sa iyaha o gibalik sa Ginoo ang nangawala ang Job times 2 pa gyud. Mga kaigsuonan, sometimes and most of the time rather, ang solusyon sa imong kasakit is stop arguing with people, stop explaining yourself to them, stop defending your reputation, and start praying for them. Start to show love to them. Start showing concern to them. And start talking to God about them. Kung manglibak manggaling ka mga kaigsuonan, ang Ginoo ang imong iistoryahon. Ginoo, mo ning giingon ni so and so. And I am praying for them. Pray for them. You see? And that's the time mga kaigsuonan na ay healing nga mahitabo. Ang first nga healing sa imuhang kasing-kasing, and that healing will be extended to them. God will also forgive them for your sake. Kay those people, si Eliphaz iyang 2 friends were forgiven for the sake of Job. So they could also be forgiven for your sake mga kaigsunan because nakita nila sa imuha ang Ginoo. Mga kaigsunan, naay purpose ang suffering. There is always purpose in suffering. Hinumdumi sama ni Job nga ang atong gialagaran nga Dios gamahanan. Even though sometimes wa ta kasabot nga no. Even though sometimes wa ta kasabot nga nganong gitugot ni Ginoo. But continue trusting Him. Lord, kabalo ko nga gitugot nimo ni kay nakay purpose. Kabalo ko nga gitugot nimo ni Ginoo kay naay hinungdan. And mga kaigsuonan, if you would put that in your mind, there will be peace. Kay kabalo ka soberano ang Ginoo, sovereign siya, di siya masayop. And you will rest in His sovereignty mga kaigsuonan. And if there will be people attacking you, trying to destroy you, pray for them. Talk to God about them, and you will be healed, and they will also be healed. Salamat sa pagpaminaw, mga kaigsuonan. Let us pray. Father in heaven, thank you, Lord, sa imuhang kaayo ang gihatag kanamo amahan. Thank you, Lord, for allowing us nga makaapas sa mo ang Bible study tonight. Thank you, Lord, sa kinabuhi ni Job. And pasaylo ako amahan because I have rushed things sa imuhang pulong tonight because of the situation. But Lord, thank you Ginoo kay faithful gud kay kaamahan. Nakaangkon mig mga pahinumdom amahan nga importante kay sa mong mga kinabuhi. And maybe Lord,
We have someone keep on asking Lord why. But there are a lot of times that we don't need to understand. What we need is to trust you, nga dili ka masayop. Ginoo, may mga panahon nga wa gid mi kasabot ngano Ginoo. Pero amahan, we will rest. Dili mi maluya kay kabalo mi. Bisan pag wa mi kasabot, kabalo mi nga di ka masayop. That's why Lord, we keep on trusting you. We keep in holding you on you, O God, and help us to love those people who are trying to attack us and pray for them. Just like Job. And Lord, og na may mga kaigsunan karon Ginoo that they are under captivity. Lord, I pray that you would turn again their captivity and bless them more silang mga kinabuhi. Salamat sa kaluwasan nga imong ihatag kanamo. If there are someone Ginoo nga wa pa naluwas karon, help them to see Jesus Christ as their Savior and repent of their sins ug luwasa sila Ginoo. Salamat sa imong kaayog, sa imong gugmalang kanamo. In Jesus' precious name gipangayo namong tanan. Amen and amen. Salamat og maayong gabi sa atong tanan.